akala nyo, kabisado nyo ng lahat ang mga prutas ng Pilipinas, heto pa ang ilan na sa malamang bihira nyo na lang matikman sa mga palengke at bangketa. Nakikita natin ito ngayon, tumpok-tumpok. Ate, pili lang, lalaki na siniguela, sariwa, galing Bulinaw. Berde kapag hilaw, mamula-mula kung hinog na. Masarap papakin, lalo na kung isawsaw lang sa asin. Ang malutong at bilog-bilog na bahagi ng ating kabataan, siniguelas. Manamis-namis po siya. Masarap po para pong lasang lemon. Ang ilan sa mga sako-sakong siniguelas na ibinabagsak sa palengke ng Balintawak. Galing sa farm ng pamilya ni Alicia sa Bulinaw, Pangasinan. Meron sila ritong mahigit 30 puno ng siniguelas na mas namumutik-tik daw sa bunga tuwing Mayo hanggang Hunyo. Naglalagas ng dahon, tapos namumulaklak. Pag nahulong na yung mga bulaklak niyang maliliit, may bunga na yan na maliliit rin hanggang lumalaki. Hanggat mamula na, pwede nang harbisin. Taong 1800s, nung dalhin at unang itinanim ng mga Kastila ang siniguelas sa Pilipinas. Nakilala rin sa tawag na Spanish plum. Ito yung mga mayaman sa vitamin C. Ang vitamin C ginagamit ng katawan natin para maging malakas yung resistensya. At the same time, ito ay nagsisilbing antioxidant. Pinapababa nito ang blood sugar at saka ang cholesterol levels kasi yung fiber ay parang garbage collector kung saan yung mga dumi sinasala nito at saka nilalabas sa katawan. Tuwing Martes at Biyernes namimitas sina Alicia ng siniguelas. Ang kanilang panungkit gawa sa kawayan na biyak-biyak ang dulo. Kung tawagin nila ito, sarang-sarang. Ang mga nasungkit na siniguelas, isa-isa nilang binilang. Ang bentahan kasi nito, hindi per kilo, kundi per piraso. Sa kabila, ma'am, 5. Tapos sa kabila namang kamay, 6. Para yung 100, ma'am, may sobra. Kada 100 piraso ng siniguelas, 40 pesos na ibibenta. At huwag ismulin dahil may swerteng hatid ang maliliit na prutas na ito. Dahil kada ani, nakakapuno sila ng 4 na sako na katumbas ng 10,000 pieces sa halagang 4,000 pesos. Ang mga naaning siniguelas, isinasakay ng bus mula Bulinaw papuntang Balintawak. Kung saan ang bentahan, 50 pesos kada kilo. Dito naman sa Kamalig sa Albay, malayo pa ang bare months pero itsurang Christmas tree na sa dami ng bunga ang tanim na puno ni Ding. Ding, ang birba! Ito na! Ang bunga nito, kulay dilaw, may buto rin katulad ng sa siniguelas. At nabibilang daw sa pamilya ng mangustin. Ang lasa, manamis-namis na maasim-asim. Ang tawag nila rito, Minerva o Berba. Taong 1964 nung itinanim daw ng tatay ni Ding ang una nilang puno ng Berba. Dahil sa katatapon nila ng buto nito sa kanilang bakuran, dumami. Ngayon, meron na silang mahigit 60 puno ng Berba na ang bunga naglalaglagan lang sa lupa. Mamulaklak ang mga February. Ngayon matatapos yan mga July, mamimitas na. And then mga lampas 2 months, mamumulaklak ulit yan. Magpipitas ulit kami mga October to November. Mayroon na naman yan. Ngayong in-season o napapanahon ng Berba, nakakapuno raw sila ng 2 timba na naibibenta nila 40 pesos kada takal. Patok ito sa mga estudyante tuwing pasukan. 3 pesos kada maliit na plastic. Masarap, na manamis-namis, na maasim-asim.
Dumadayo na talaga sa tayo namin na may bumibili na yan talaga. Binibenta naman nila sa mga palengke. Dagdag na sa kita ng tatay ko yan. Sa dami ng berba sa kanilang bakuran, nakaimbento na si Nading ng mga luto nito. Sinigang, Kailangan po natin balatan ng berba bago isahog sa sinigang. Ang sinigang na hipon sa berba ay masiramon. Kauna kita. paksiw, Gagamit po tayo ng berba instead na vinegar. Luto na po ngayon ang ating paksiw na isda sa berba. Hindi kagaya ng suka na sobra sa asim. Ito'y natural ang asim nito. Ito pang isang prutas na tsak hindi pamilyar sa marami sa atin, pero kabilang sa pamilya ng duhat. Kung ang duhat oblong, ito bilog. Katulad din ng duhat, inilalagay sa container, binubudbura ng asin, at saka inaalog-alog. Hanggang lumabas ang pula nitong katas. Manamis-namis na maasim-asim din. Pero ingat lang dahil ang katas nito nakakamantsa. Ang tawag ng mga taga-Liliw, Laguna rito, lipote. Si Leia, paborito raw papakin ang lipote, lalo na kung nakalog at binudburan ng asukal at asin. Yung raw na lipute, kasi minsan yung iba hindi nila makain ng sour, kasi nga maasim siya, yung direct na kakainin. Ang ginagawa nila, lalagay sa Tupperware, tapos lalagyan ng salt and sugar, tapos kukulungguin. Kulunggo yung tawag dun sa pag-shake. Pangunguha, inaabot lang. Wala kasi kaming palungkay. Ginamita ko na lang siya ng lubid. Ang bagong pitas na lipote, pwede ring gawing jam, palaman. Hindi po natin tatanggalin yung corona para po pag gawa natin ng jam, malalasa tayong crunchiness. Tinanggalan muna ng buto ang lipote at saka iniluto sa kawali hanggang nakuha ang katas. Pagkatapos, nilagyan ng asukal na pula at tubig, kaunting vanilla, pampabango. Ang lipote jam, perfect ding pan-topping sa cheesecake, palaman sa tinapay. Kada bote, 350 to 500 pesos. Yung maasim-asim na tamis. Not bad, lalo na para kay Leia. Nang dahil sa kanyang lipote jam, nakapagtayo siya ng salon. Nung umuwi ako galing abroad, naiinip ako. Marami akong mga bagay na pagkakaabalahan. Isa nga yung pagluluto, pag-experiment na kung ano-ano. Hindi ba't swerte raw ang mga bilog-bilog na prutas tuwing Pasko o New Year? Hindi lang, dahil all year round, may hatid itong saya, pati na throwback sa ating kabataan at kabuhayan.